Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y Kaniyang iniligtas. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan, sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kaniyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon, at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus, sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang mga eskriba, mga pariseo, mga punong saserdote at matatanda ng bayan
ay sarado ang kaisipan sa bagong katotohanan. Ano yung bagong katotohanang gustong ipamalas ni Jesus? Na siya bilang anak na ipinadala ng Diyos, ang siyang mayroong autoridad sa mga bagay na kaniyang hinahawakan. Dahil mayroon din sariling version ng katotohanan ang mga taong ito, natatakot sila na mawala ang katotohanang iyon. At ang katotohanang iyon ay ang autoridad na ibinibigay ng Diyos. Itong mga taong ito, katulad ng mga saserdote at mga pinuno ng bayan, ay binigyan ng authority na pangalagaan ang bayang ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero sila ay nabigo sa pamantayang nakikita ni Jesus. Kaya upang maliwanagan ang kanilang kaisipan, gumamit si Jesus ng talinhaga tungkol dito. Nakuha naman nila, naiintindihan naman nila, pero natatakot sila dahil mawawalan sila ng authority over His people. Kaya po si Jesus, sa kaniyang pagbibigay ng talinhaga, ay maliwanag niyang inisa-isa ang gawain ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga utusan, ang nag-iisa at pinakamamahal na anak, at ang may-ari ng ubasan. Ang ubasan po ay simboliko ng bayang Israel. Ito rin ay simboliko ng paghahari ng Diyos. Kaya nga po sa talinhaga, kahit na siya ay nagpadala ng mga utusan, ito ay kanilang pinatay dahil sa kanilang kasakiman. Ang mga utosang kaniyang pinadala ng una, ikalawa at ikatlo na pinatay nila at binugbog ay sumisimbolo sa mga propetang hindi nila pinakinggan. Ang nag-iisang anak, ang kahuli-hulihang kaniyang ipinadala ay walang iba kung hindi si Jesus, ang ating poong Nazareno. Hindi rin nila tinanggap, bagkus pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Kaya po sa kaduluhan ng ating ebanghelyo, ito'y ang batong itinakwil ng tagapagbantay dahil siya ang batong panulukan. Siguro sa kasaysayan ng ating pananampalataya, makikita natin ang takbo ng talinhaga. Kung first time nating maririnig ang talinhaga, o tayo ay nasa panahon noon ng mga saserdote at mga pinuno ng bayan, hindi rin natin ito mauunawaan. Pero dahil tayo ngayon ay binigyan na ng talino at pagkaunawa sa mga salita ng Diyos, nauunawaan nating ito ang naging takbo ng ating pananampalataya sa Kanya. Mga propeta, si Jesus at ang Diyos. Pagpapakita na tayong lahat ay utusan din ng Diyos at tayo'y pinapupunta sa Kaniyang ubasan. Tayo rin ay Kaniyang isinugo upang tingnan kung ang mga bunga ay mayroon ng makukuha sa atin. Ibig sabihin po, lahat
tayong sumusunod sa Diyos ay may ubasan na dapat pangalagaan. At siya ay naghihintay na mayroon itong bunga na ating ibibigay o iaalay sa Kanya. Kaya nga po si Saint Charles Luanga at ang kaniyang mga kasama ay mga manggagawa rin sa ubasan na hindi natakot ibigay ang kanilang buhay para sa Diyos. Sila ay pinatay sa pamamagitan ng pagsunog mula sa paa, papataas, pero hindi ito nagpahina ng kanilang pananampalataya. Kaya nga sabi ni Saint Charles o San Carlos Luanga, ang sinumang Kristiyano ay hindi natatakot mamatay para sa Diyos. Ang talinhaga ay buhay na dapat nating isipin na ang Kristiyano ay handa ring mamatay para sa Diyos. Katulad ng halimbawa ng mga unang banal ng Uganda, Saint Charles Luanga and Companions, sana tayo ring sumusunod sa Diyos ay pangalagaan ang ubasan na ibinigay sa atin upang handa natin itong ibalik sa oras na hihingin ng Diyos. Ano ba yung ubasan na ibinigay ng Diyos? Ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating pamayanan, ang ating simbahan. Tayo ay binibigyan ng autoridad na pangalagaan ito at mamunga ayon sa diwa ng plano ng Diyos. Huwag sana tayong mapagod. Huwag sana tayong mawala ng lakas na pangalagaan ang ubasang iyan upang handa tayong humarap sa tunay na may-ari nito. Pangalagaan natin ang ating buhay. Pangalagaan ang pamilya. Pangalagaan ang simbahan at ang bansa na palagi sanang nakatuon sa diwa at biyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.